Magandang araw nating lahat. Kumusta po? Welcome sa ating episode. I'm Lyndon Gatulong. Samahan ninyo ako mga kababayan sa episode na ito. Bago sa lahat, pwede bang mag-subscribe sa aking channel, Broadcasters Viewpoint, at pakishare na lang po. Kung okay sa inyo, like na lang din. Ano po? Thank you. Mga kababayan, na ating pag-usapan ngayong araw sa episode na ito. Itong mainit na diskusyon po sa Senado, diyan sa plenary, tungkol dito sa mainit, talagang umuusbong ang init sa issue ng impeachment, mga kababayan, yung pong desisyon ng Korte Suprema na nagsabi na ang impeachment na ginawa, mga kababayan, ng ating mga kongresista diyan sa House of Representatives, kung matatandaan natin, the past days, mga kababayan, diniklara ito ng Korte Suprema na unconstitutional po. Hindi po na aayon dyan sa ating konstitusyon. Because nalabag, mga kababayan, specifically, yung 1-year bar rule. May iba pang mga issues doon na sinabi sa desisyon ng Supreme Court, kagaya na lang ng hindi nabigyan ng pagkakataon na matanong at masagot naman ni BP Sara yung mga issues na pinupukol po sa kanya. Ano po? Walang due process. Ika nga. Ano po? Kaya nga po, doon sa lumabas na desisyon ng Supreme Court, mukhang ayaw yata, hindi nila susundin, mga kababayan. Kasi ang dami silang mga issues. Issue daw, ang Supreme Court, wala pong power na manghimasok doon sa issue ng impeachment because sabi pa nga nila, let us be clear. The Constitution says the House of Representatives shall have the exclusive power to initiate all cases of impeachment. That power is not shared, not subject to pre-approval, and not conditional. Doon sa speech ni Speaker Martin Romualdez, sabi niya na exclusive lamang sa Senado, mga kababayan, yung pagtalakay po ng issue sa impeachment. Ano po? Dami pa silang mga sinasabi sa kanilang speech. Sa kanila naman yon. Ano po? Sa kanilang belief yun, na sa tingin nila may violation ng Supreme Court. And so, dito uminit, mga kababayan, ang issue, lalo na dito sa umpisa, mga kababayan, sa plenary. Kasi una nilang pinagdiskusyonan ito. Mga kababayan, pakinggan natin ang mainit na diskusyon dito sa plenary ng Senado. Si Senator Marcolita nag-move for dismissal, mga kababayan, sa impeachment complaint. While si Senator Tito Soto, hindi rin niya gusto. Nagbigay siya ng ibang mga opinion. Pero pakinggan natin, mga kababayan. Unanimous decision and bank decision ab initio unconstitutional, violative of due process, immediately executory. Sino po kaya kahit isa man lang na miyembro ng Korte Suprema ang magtatangka na i-reverse niya yung sarili niya? Yun po yung speculation dito. Ngayon, nakikinig po ang taong bayan, Mr. President. Nakadepende po ba ang aksyon natin? Doon po ba nakahang ang gagawin natin sa isang motion for reconsideration na sa aking palagay, matibay po ang aking palagay sapagkat this is borne out by my experience of more than 20 years of legal practice, Mr. President. Yang ibig lang sabihin nung immediately executory, sige, pwede kang mag-file ng MR. But you are wishing for the moon. Sumusuntok ka sa hangin. Over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. I so move, Mr. President. Distinguished gentleman from
Tarlac favor me with a few questions, I will be gladly accepting his favor. And if the Senate President will allow me, after a few questions, I will make my own manifestation to that effect. So may I ask the gentleman, what will happen if we prematurely dismiss the case and the Supreme Court subsequently grants the MR and reverses its own decision? The question, Mr. President, is speculative. Yes, yes. May I have a speculative answer, Mr. President? We cannot speculate. See? Inyong napakinggan, mga kababayan, ang diskusyon. Ano po? Oh. Anong sabi ni Senator Marcolita, mga kababayan, sa kanyang motion? Ang impeachment, mga kababayan, parang yung bang para kang nagsaing daw ng bigas na hindi naluluto. Ibig sabihin po, hilaw. Ibig sabihin, hindi pa talaga kumplitong-kumplito. Ano po? Ihinalintulad niya sa isang pagsasaing na hindi daw masyado luto, hilaw, mga kababayan, yung impeachment. Kaya po, nag-move siya para ma-dismiss, mga kababayan. Yung si Senator Tito Soto. At sinabi niya, kung hilaw daw ang impeachment complaint ng Kongreso, yung desisyon din ng Korte Suprema ay hilaw din po daw, sabi niya. Mas matalino pa pala ito sila, mga kababayan natin sa ating Korte Suprema. Ano po? Well, anyway, titingnan natin, mga kaibigan, parang binuli mo ang desisyon. Para ka nang nag-bully din doon mismo sa mga nag-approve ng desisyon na yan, mga kaibigan. At meron pang nasabi si Senator Soto na yung puninte parang hindi daw ng something like, parang hindi yata daw ng research. Di ba ano yon? It's a bullying, mga kababayan. May mga nagsabi, naghingi ng motion for reconsideration na gusto ninyong i-reconsider. Pagkatapos, ganun ang treatment ninyo sa mga mahistrado. Paano ninyo makumbinsi sila na pinapahiya na nga ninyo sila Di ba? Kung susundin natin, mga kababayan, ang sinabi rin ni Speaker Martin Romualdez, parang nagpasaring din siya doon sa kanyang speech, mga kababayan. Narinig naman ninyo yan kasi lumabas na yan kahit sa naman social media Kahit na sa mainstream media, lumabas na yung kanyang speech, mga kababayan, na ang institusyon daw, nandyan yan, kagaya ng Senate o Congress. Pero yung mga tao na nandyan, like yung mga justices, kagaya ng presidente at saka vice-presidente, ay sila din mga impeachable public officials. What does that mean? Para bang nagpaparinig na, mga kababayan na, come on kung magkakalintik-lintik ang takbo nito, akin ang Congress, di ba? Majority sa amin, baka ma-impeach din. Parang ganon, nagbigay parang may banta, mga kababayan, doon sa Supreme Court. Although sinabi niya, susundin daw nila, pero sa laman ng kanyang speech, sinabi niya, mga kababayan, na kagaya daw ng presidente, vice-presidente, yung Supreme Court justices, mga kababayan, ay mga impeachable public officials. Yung institusyon daw, nandyan yan, kagaya ng Kongreso. Aba, para bang, di ba? Para bang sinabi mo na, pagka magkamali kayo dito, hindi ninyo kami pagbigyan, baka ma-impeach kayo. Sana, hindi nga magkaganyan, kasi pag nagkaganyan, may constitutional crisis sa tingin ko. Magkaroon ng constitutional crisis. Kung i-attempt nila, mga kababayan, pag hindi pagbigyan ang kanilang hiling, kanila ang majority sa Congress. We all know na ang impeachment ay mag-iimanit yan po sa House of Representatives. At alam naman natin na ang House of Representatives kontrolado ngayon ni Speaker Romualdez.
Baka itong usapang ito, doon ang punta dyan. Kaya nga ang mga minority, yan dito sa Senado, parang nag-a-align sila din doon sa kagustuhan mga kababayan ng Congress. Ano po? May mga narinig pa natin, bakit daw parang minamadali ng Senado mga kababayan na i-dismiss na lang, ano po, para wala nang pag-usapan. Bakit daw minamadali? Ito rin ang kasagutan dyan sa bakit minamadali. Nung ginawa ang impeachment complaint, mga kababayan, itong fourth impeachment complaint, hindi ba ito minamadali? Sabi pa ni Senator Marcolita, may statement siyang sinabi na nung panahon na kanilang inapprove ito, hindi man lang yung ibang makasamahan niya nakakita ng mukha ng articles of impeachment na yan. Mantakin mo. Almost 1 hour lang daw ang pag-itipon nila mga kababayan, approve na agad. Ilang pages yung mga kababayan ang complaint o articles of impeachment. 215 ang pumirma daw doon. At bawat isa, matapos ba nilang basahin ng 30 minutes yun? Hindi naman siguro matapos ng 30 minutes na pagbasa, ano po? Di ba? Ibig pong sabihin, yung wording na, di ba, meron tayong yung una natin mga kababayan na episode, nung pinag-uusapan natin yung mga tanong ng Supreme Court na napiros ba nila, ibig sabihin, nakita ba nila, nabasa ba nila yung complaint, including yung mga ebidensya. Isa yun sa mga tanong ng Supreme Court, mga kababayan. Kasi walang maniwala na nabasa nila lahat. Yung 215 na pumirma, nabasa nila yun in 1 hour. I think it's impossible. The living witness, mga kababayan, si Senator Marcolita, kasi nandoon siya. Congressman pa siya, kasama siya doon, mga kababayan. Kaya po, kung merong paniwalaan natin, siya mismo paniwalaan natin ngayon. Na yung pag-approve ng impeachment complaint or articles of impeachment, mga kababayan, doon sa Kongreso, ay talagang minamadali. Anong reklamo mo ngayon? Sabihin mong, ito rin minamadali, mga kababayan. Unang-una, hindi naman minamadali. Bakit po? Meron ng desisyon ng Supreme Court. Kahit na sabihin nila, mga kababayan, hindi daw final, pero sinabi naman sa desisyon na immediately executory. Because daw wala yung term na final, mga kababayan, kaya ininterpret nila na wait muna, wag mamadali. Bakit tayo magmamadali? Parang ganon. Kaya bumalik sa kanila. Nung panahon na in-impeach ninyo, nung hindi binigyan ng panahon yung inakusahan, si VP Sara, meron bang nagreklamo? Wala. Ngayon lumabas na. Desisyon talaga ng Korte Suprema, majority pa. Sabihin ninyong bakit mamadaliin? Pero sa ending, mga kababayan, ito na ang nangyari. On motion of Senator Marcolita na ipa-dismiss, humaba na nga ang diskusyon, mga kababayan. Pumasok na ngayon si Senator Alan Cayetano. At nagmosyon naman din siya na siguro to once and for all, cut short of the long discussion, mga kababayan, na paikot-ikot din. Nag-move na lang siya. O sige na, mabigat naman siguro, parang ganon, yung mabigat ang termino na i-dismiss, o sige na, i-archive na lang natin. And sumang-ayon naman si Senator Marcolita. Inamend niya yung kanyang motion to dismiss. Sumama na lang siya doon, mga kababayan, sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano na i-archive na lang, mga kababayan. Ibig sabihin, lagay lang natin dyan yan, hayaan lang natin, walang hindi yan galawin, walang gagalaw dyan, hanggang siguro there is a need na galawin siya, like kung anong mangyari, mga kababayan, doon sa motion for reconsideration. Nagka-insultuhan konti, mga kababayan, lawyer versus non-lawyer. May mga citations pang ginamit doon si Senator Tito Soto, mga kababayan. Natanong pa siya, kasi nag-cite siya ng 2 kaso na na-reverse daw.
Di tinanong mga kababayan ngayon ni Senator Marcolita, ano ba yung kaso na sinite mo dyan? Unanimous decision ba yun? Di niya alam. See? Mag-cite ka naman, di mo alam. Kasi ang unanimous decision, napakahirap i-reverse yan. Isa o dalawa ang babaliktad. You need to have 8 na dapat ma-reverse ang majority decision nila. It is impossible. Kaya sabi niya, it is impossible na ma-reverse mga kababayan. For your comments, just write down below. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag naman kalimutan din mag-share, like pagka nagustuhan. Ano po? And also, don't forget to click the notification bell para lagi po tayong updated.